Maing buntag mga higala o igsuon diha ni Kristo. Nagpasalamat tapod ko sa laing higayon na iyang gihatag kanako sa pagpaambit niya sa iyang pulong. Diri na ta sa ikaduhang parte sa atong pagtulunan mahitungod sa pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Si Jesus ba Diyos? Sama sa akong gisulti sa niagi, dili nato ni pwedeng dali-dalion ang atong pagtulunan kay tungod labi ni kaimportante ning topic atong hilisgutan karon. Importante na malig-on ta sa atong pagtuo na si Jesucristo Dios gayod. Labi pod na importante na kabalo mo manalipod sa inyong pagtuo kung kintahay na'y mangutana nganong nagtuo ka na si Kristo Jesus Dios. Pero usa ta magsugod og tudlo sa atong main topic sa pagka-Dios ni Kristo Jesus, tuguti ko gamay sa paghisgot aning pakigsangka sa pagtuo. Sa in English pa, contend for the faith. Kaning pakigsangka sa pagtuo, dili ni gikan nako ha. Ang Biblia mismo gatudlo niini. Una, makita nato ni siya sa 1 Peter chapter 3 verse 15. Ato sang basahon sa in English ha. Always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence. Unsa may gisulti ani sa Bisaya. Paliko na tog basa. Kanunay nga andam sa pagdipinsa. Kaning word na andam sa pagdipinsa sa tanan nga mangayo kanimo nga hatagan usa ka asoy kanimo bisan pa sa kalumo og pagtahod. Kaning Bisaya sa defense, depensa. But pasabot ana kabalo ka manalipod sa imong pagtuo. Kani bitong make defense deriba, make defense sa Greek pag ang but pasabot ani siya apologiomai. Ang but pasabot aning apologiomai paghatag og depensa, okay? Or paghatag og ebidensya. Atong basahon, apologiomai means to give evidence of your faith. Sa ato pa, kinanglan muhatag ka og ebidensya sa imong pagtuo. Dili lang kay sige kag depensa kabalusad ka muatake mahitungod sa imong pagtuo. Pasabot diri ni Peter o Pedro sa Bisaya, diri kabalo ka muhatag og ebidensya mahitungod sa imong pagtuo. Ato ning basahon sa Jude chapter 3, apan gibati ko nga kinahanglan magsulat ako dayon aron sa pag-awhag kaninyo sa pagpadayon sa hugot na pagdepensa sa pagtuo. Kinanglan na kay hugot na pagdepensa sa pagtuo nga makausa og alang sa tanang panahon. Kinanglan sa tanang panahon kuno hugot ka sa pagdepensa sa imong pagtuo. Dili lang kay basta mosulti ka kay nganong ito ka man kang Kristo Jesus na Dios siya. Kay gitudlo man na sa Biblia. Dili na igo mga igsoon. Lagi gitudlo lagi na sa Biblia. Pero asa man dapit og nganong kinahanglan man jud mutuo ta sa Biblia. Kinahanglan natay andam og hugot na pagdepensa sa atong pagtuo. Ang laing example ani makita nato sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 atong basahon. Pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayod. Balikon nako ha. Sa tanang panahon magkugita og pagwali sa mensahe. Daniha, badlunga, dasiga og tudloy uban sa pagpailob ang mga tao. Unsay gisulti diri sa tanang panahon. Unsay but pasabot ni ana? Maanaa ka man sa inyong panimalay. Maanaa ka man sa inyong eskwelahan, sa inyong trabahuan, sa sakyanan, sa barko, sa eroplano, mabuntag man, mahapon man, o gabi, unsay gingon diri? Pagkugi.
Unsa man ning in English sa pagkugi, kanang make every effort. Sa ato pa, kinahanglan na kay plano daan unsay mensahe, unsay tubag, unsay panalipod mahitungod sa imong pagtuo. For example, naimungtanan ninyo, bay, nganong gatuman ka na ang Biblia pulong sa Dios? Kinahanglan naadayon kay tubag niini, na kay giandam, na kay gi-memorize na passage sa Bible. Lain example, bay, unsay but pasabot sa gospel? Kinahanglan andam kang mudani, andam kang mubadlong, mudasig ug mutudlo. Lain na pong example, bay, unsay but pasabot sa Trinity? Makatubag ka ni ana kung naimungutanan nimo. Bay, si Jesus Ginoo ba jud? Makatubag ba dayon ka? O mingon ka, ulat lang sa bayha kay mungutana sa akong pastor? Kung mauna, dili day ka ready. Dili ka andam ug wala day ka nagtuman sa sugo sa Ginoo. Unsay sugo sa Ginoo? Na kinahanglan mangandam ka sa tanang oras, sa tanang panahon. Mangutana ko ninyo, kinsa man sa inyo ang diretso dayong makatubag sa akong pangutana? Nganong ang kaluwasan diha raman kang Kristo Jesus? Isang kamot ko no ang dali na makatubag nini. Honest lang ha, natubag. Isang kamot. Katong mga Kristohano na usa na katuig, duha na katuig, 5 na katuig o 30 na katuig na sa pagkakristohanon, apan dili gihapon katubag niining simple lang na pangutana mahitungod sa imong kaluwasan. Kung dili din ka makatubag, sultian ta mo, nakasala na ka. Nakasala ka. Ngutana ka, unsang klasing sala? Kaning sala sa wala pag-andam? Unsang klase ng sala kanang wala ka, dili ka ready? Mo ni the sin of omission. Unsay but pasabot sa the sin of omission? Sala sa dili pagsunod sa sugo. Failure to obey His commandments. The sin of omission sa ato pa, napakyas ka sa pagsunod sa iyang mga sugo. Ug unsay example ni ini? Atong sabton atong basahon sa Joshua chapter 1 verse 18. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Nagisugo na, ayaw kuno kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan ang natun-an mo kini adlaw o gabi. Mangutana ko ninyo, sa inyo bang pagtuon sa pulong sa Biblia, adlaw ba o gabi? Honest lang, adlaw ba jud o gabi? Kung wala na nimo gibuhat, din nakasala ka. The sin of omission. Kay gisulti diha na magtuon ka sa pulong adlaw o gabi. Unsa pay gisulti? Matthew 28 verse 19. Unsay gisulti diha? Busa lakaw ug paghimog mga tinunan sa tanan ng mga nasod. But pasabot ana imong silingan, imong pamilya, imong relatives, bisag imong mga kaaway. Andam ka, naa ba kay mga tinunan, naa ba kay mga disciples, naghimo ba kag tinunan? Dugay naman ka sa pagkakristohanon. Uy, pila nakakatuig sa imong pagkakristohanon. Ana ba kay mga gitunan? Ana ba kay mga disciple diya sa Ginoo? Kung wala, din napakyas ka, nakasala ka. The sin of omission. Sa ato pa, ang sugo sa Ginoo na pangandam mo sa tanang panahon. Commandments na siya. Uy, but buot pasabot, dili na siya optional na mingon ka, Lord, pwede dili ko mutuon sa imong pulong, Lord? Lord, pwede na dili ko mag-disciple lang, Lord? Pwede na di ko mangandam, Lord? Simba lang ko taga Domingo, Lord, pero pwede ko na dili magtuon sa imong pulong, Lord? Pwede ko dili mag-disciple, Lord? Uy,
dili taon na igsoon, dili taon sayon ang pagkakristohanon. Kay ang pagkakristohanon, unsay basic meaning sa pagkakristohanon is a disciple. And what is a disciple? A follower of Jesus Christ. Sa ato pa, nagasunod ka sa pulong sa Diyos. Kung ikaw napakya sa pagsunod ni ini, din nakasala ka. So sa ato pa, sugod karon, pagpalitan mo og notebook. Isulat ang kasagaran pangutana mahitungod sa inyong pagtuo. Memorize sa jud ni. Tun-i unsaon pagtubag aron dili ka makasala sa pagpakya sa pagsunod sa sugo sa Dios. Mas maayo manggod na diretso dayon ang atong tubag kaysa moingon ta na hulat lang sa bayhay kay mungutana sa ko sa akong pastor. By the way, unsay nakalahi sa the sin of omission kaysa the sin of commission? Na duha ka klase ha, the sin of omission and the sin of commission. Unsay nakalahi ana? The sin of commission, sala sa pagsupak sa sugo sa Dios. Okay? Overt disobedience of God's word. Ganina, pakyas sa dili pagsunod. Moto'y the sin of omission. Karon the sin of commission, sala sa pagsupak sa sugo sa Ginoo. So abot pasabot ana, kung ikaw manapaw, kung ikaw mamaka, kung ikaw nagunahuna og dautan, mao ni siya ang example ha sa mga the sin of commission. Gisupak nimo ang sugo sa Dios. Nganong nagstorya man ko anang make a defense, kanang andam ka sa pagdepensa. Kay labi maguni ka importante guning atong hilisgutan karon, mahitungod sa pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Kinahanglan andam ta. Wala gali ninyo nasabti, o posible galing dili mo kabalo manalipod nini, posible pod na ang inyong gibarugan na pagtuo dili na tinuod. Sama sa akong gisulti, halos tanan relihiyon sa kalibutan giatake ni ang pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Nganuman, tungod kay mao ni ang pagkatao o ang pagka-Diyos ni Kristo Jesus, mo ni hinungdan sa atong kaluwasan. Tanang relihiyon na nagsupak o naglimod na si Kristo Jesus Diyos, demonic ni siya, demonyo ni na pagtulunan ug angayan na tungluhon. So importante gayud na masabdan nato ni. Karon atong reviewhon gamay ang atong nakatunan mahitungod sa pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Natoy 7 ka basihanan ha na nagpruba kang Kristo na Diyos siya. Ang una gani ang pagkangkon ni Kristo na Diyos. Okay, ang ikaduha ang mga buhat ni Kristo na mga milagro, nagpailana na niya siya Diyos. Karong adlaw atong tun-an ang kinabuhi ni Kristo. Una sa tanan, ang Biblia puno sa mga pagtudlo sa pag-angkon ni Jesus na siya Diyos. But na kung pasabot, daghan kay mga higayon na nagtudlo si Kristo mismo na dili lang siya ang gisaad na Misaya na mangluluwas, kung dili usapod siya ka Diyos na makagagahom sa tanan. Ato ning basahon sa John chapter 8 verse 24. Gisultihan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala, ug mahitabo gayud kini kung dili kamo mutuo nga ako mao. Sa ato pan isulti si Kristo Jesus diri sa iyang mga tulon, sa tanan niyang mga naminaw, na kung wala mo gato na ako mao, kani sa Greek kaning ako mao, ego eimi. Unsay pud pasabot ni Kristo diri? Ego eimi. Ang original Old Testament is written in Hebrew. Pero tungod sa kadugayon gitranslate ang Old Testament sa mga Jewish scholars kay dili naman ni masabtan sa mga new generation, sa bagong generations. Okay? So kaning ego eimi, it is the Greek translation from the Septuagint Bible translated by the 70 Jewish scholars. So kaning Bible di ay original ani sa Hebrew is as Old Testament is Hebrew, New Testament is Aramaic, pero kaning Hebrew ug Aramaic translated into Greek
by the 70 Jewish scholars. O kaning sa Exodus chapter 3 verse 14 nagasulti diri, ang Dios mingon kang Moses, ako mao ako. Gitranslate na sa Jewish scholars og ego eimi. Pero ang original language ani translation ani Hebrew is Yahweh. Unsay but pasabot ni ana? But pasabot na giangkon ni Kristo Jesus ng iyang ngalan Yahweh, ego eimi. Makita sa John chapter 10 verse 30. Ako ug ang amahan usara. Unsay nahitabo sa pagkasulti ni Kristo diri? Sa pag-angkon ni Jesus na siya ug ang amahan usara, ha? Unsay gisulti diri sa verse 31, unya ang mga tao mipunit na usab og mga bato aron unsa pagbato kaniya. Ngano mang batuhon man siya kay nakasabot sila nagiangko ni Jesus na siya Dios usab sama sa iyang amahan. Labi kaayo kasuko sa mga tao na nakadungog niini, mao na gisulayan siya og bato sa kadaghanan. Nangutana si Jesus, nganong gibato man ko ninyo? Atong basahon sa verse 32 ha. Hain man niini ang hinungdan nga inyo man akong batuon. Nangutana si Jesus, unsay tubag sa mobatuhay? Verse 33, ang mga tao mitubag, dili ka na mo batuon tungod sa bisang unsang buhat nga maayo, kung dili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tanawa ha, tawo ka lang apan nagpaka-Diyos ka. So klaro kayo unsay hinungdan nganong batuhon siya sa mga tao. Tungod kay nagtudlo siya sa kamatuoran na siya Diyos sama sa amahan. Klaro kaayo na nasabtan sa mga nakadungog. Nay mga reliyon karon nasama sa iglesia ni Kristo na mulimod jud na wala kuno ni gitudlo ni Kristo na siya Dios. Unsay wagod? Unsa bay wagod tawo na mismo galing naminaw gibato manggani siya? Ha? Kay alak kanila tawo ka lang og nagpaka-Dios ka? Mas maayo pa di ang mga sa unang naminaw kay nakasabot pa sila. Unsay but pasabot ni Kristo apan dili lang sila makadawat sa tudlo ni Kristo mao na ilang gibato. Sa ato pa mas bright pa day sila tong mga naunang Hudiyo kaysa mga gitawag karon na mga iglesia ni Kristo. Kay mayo pa sila nakasabot pa. Karon ang mga iglesia ni Kristo nagisulat na jud ang tudlo pero muluymod pa jud sa unsay but pasabot. Ang ikaduhang magtimailhan na nagpaila na si Kristo Jesus Diyos kay ang iyang mga buhat. But pasabot ana ang iyang mga milagrong buhat. Ato tong i-review ha, atong isgutan unsa tong unang milagro, nahimong bino ang tubig. Unsay but pasabot ana ang gahom sa pag-usab sa sangkap, gahom na sa Dios. Ikaduha, ang pag-ayo sa anak sa opisyal. Si Kristo anang dapita naa sa Capernaum ug ang anak sa opisyal anaa sa Cana, pero giingnan ni Kristo uli didto sa inyong panimalay kay ang imong anak naayo na sa iyang grabe na sakit. Unsay but pasabot anang milagruha? Ang gahom pag-ayo bisan layo. Ang ikatulong milagro sa to, pag-ayo sa sulugoon sa senturyon, mao gyapon nay gahom sa pag-ayo sa layo. Pero nangamuyo kining senturyon kang Kristo Jesus na dili siya angayan mopasilong ni Kristo sa iyang panimalay, ug dili na kinanglan muduaw pa si Kristo kung dili isulti lamang sa pulong ug mamaayo na ang iyang sulugoon. Again, unsa may kamahinungdanon niini? Ha? Unsay kamahinungdanon sa miracle number 3 sa ikatulong milagro? Ang gahom sa pagtubag sa pag-ampo. Niampo ang senturyon diha kang Kristo
og naay gahom si Kristo sa pagtubag sa pagampo sa senturyon. Ang ikaapat na milagro na nagpaila na si Kristo Jesus Diyos mao ang pagpahunong sa bagyo. Nakinumdum mo na grabe kaayo kadako na bagyo na ang mga disipulo perti na dyong hadlukan na mga matay na kuno sila ug si Kristo Jesus natulog lamang. Mao na ilang gipukaw si Jesus ug gibadlong ni Jesus ang hangin ug ang balod. Unsa may pagkamahinungdanon niini? Ang gahom diha sa kalikupan. Sa ibot pasabutan na sa in English, the power over nature sa ato pa sa tanang kalamidad sa kalibutan na gahom ang Dios sa pagtugot o pagundang sa bisang unsang klaseng kalamidad. Ang ikalimang milagro mao ang pagpakaon ni Jesus sa 5,000 na lalaki. Og matud pa sa mga theologian, kung apilon nimo ang mga babay ug mga bata, ang mga tao atong panahuna mukabat og 15,000 to 20,000. Naghimo siya og milagro pinaagi lamang sa duha ka gamay na isda ug 5 ka pan. Unsa may kahulugan o pagkamahinungdanon sa iyang milagro? Naa siya gahom paghimo gikan sa wala. The power to create out of nothing is the power that belongs only from God. Diri na ta sa ikaunom na milagro na nagpaila na si Kristo Jesus ug makita nato ni siya sa Mark chapter 2 verse 1 to 12. Atong basahon mismo una ta sa bersikulo 5. Mao ni siya ang pag-ayo sa paralitiko. Mao ni ang ikaunom na milagro, no? Una ta sa bersikulo 5 sa Mark chapter 2. Nakita ni Jesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa mingon siya sa paralitiko. Nay usa ka paralitiko. Posible ni siya na hemiplegic o quadriplegic. Unsay pasabutan na tawhanon ni siya na naay paralysis, paralitiko ni siya. Posible na ang tunga siyang lawas o dibiha o kaha ang tibuok niyang lawas paralysis. Naibawaan nato ni siya kay naghigda raman siya permis sa higdaanan, di man ni siya kalihok, di man siya kabarog. Ang background aning istoryaha naibawaan nato ng iyang mga amigo aning paralitiko. Si Kristo anaa sa usa ka panimalay tungod sa kadaghan sa masakiton na gipang-ayo ni Kristo. Busa ang ilang gihimo, gikatkat nila ang atop sa balay o gibuslutan nila ang atop o dito nila gipanaog ang ilang amigo na paralitiko. Sa tanaw ninyo, sayon ba ni na buhat na ilang gibuhat? Una sa tanan, pertini ka baga na tao nagapalibot sa panimalay nagisak-an ni Kristo. So kinahanglan gayud na maningkamot jud sila og sulod. Dili lamang pagsulod, kung dili pagkatkat kay baga man kayang tao, lisod sila pagsulod. So maningkamot jud sila og sulod. Og dili lamang maningkamot sila og sulod, maningkamot jud sila og katkat. Pertining lusuda kay ngano man kay ang ilang pagkatkat dili lamang kay nikatkat silang kagalingon, ilang gipasaka ang ilang amigo na paralitiko. Ilaning gibuhat bisag lisod para lang jud maayo ang ilang amigo. Karon, unsay kahulugan sa gibuhat aning mga tawhana na mismo sa bersikulo 5 ni sulti man si Kristo atong basahon. Anak, gipasaylo na ang imong mga sala. Diri sa bersikulo 5 ningon si Kristo na dako kaayo ang ilang pagtuo. Kinsang dakong pagtuo sa iyang mga amigo. Walay gibuhat ang paralitiko. Ang tanang buhat gibuhat sa iyang mga amigo. Unsay pasabot ni ana? Nakay asawa, nakay bana, anak, inahan, amhan o igsoon.
o amigo na wala pa kaila sa Ginoo. Unsay ibot pasabot na baranga sila sa pag-ampo. Sayon ba ni ang pag-ampo? Diliway. Usahay gani ma-discourage ta. Paminaw nimo wala na minaw ang Ginoo nato. Pero ang tao na dako og pagsalig, dili mo hunong og pag-ampo. Dili mo give up. Kay kabalo sila na wala jay lain makaluwas kung dili si Kristo lamang. Kung ni-give up pa ni mga tawhana, kung ni-give up pa ni mga amigo aning paralitiko, dili ni siya maayo. Dili ni siya dali. Posible ni katkat pa ni sila pila ka oras. Pagduot-duot sa mga tao, paghigot og pisi, pagkatkat sa atop, mauni ang klase na pagsalig. Never give up. Never give up. Nakaila mo kang Saint Augustine of Hippo? Usa ni siya ka inila na amahan sa atong pagtuo. Mauni siya ang bishop na grabe kayo nagigamit pod sa Ginoo. Tungod sa iyang sinulat og wali hangtod karon daghan gihapon ang mga sinulat na naghatag og dakong kalig-on sa mga pagtuo sa mga Kristohanon. Sa batan-on pa ni si Agustin, palahubog ni siya og himamayi. Tungod ni ani ang iyang inahan naginganlan og Monica, sige taon og hilak sa pag-ampo permi sa Ginoo para kang Agustin. Usa ka adlaw ana na naglakaw si Agustin. Nakadungog siya og dula sa mga bata na nagsigsulti na pick up and read, punita og basaha, punita og basaha, dula ni sa mga bata. Tungod ni ana, murag na naigo si Agustin. Ano sabi pasbut ana na punita og basaha? Tungod ni ana, nidali siyang uli sa iyang panimalay ug iyang giablihan ang Biblia ug ang unang bersikulo na iyang nabasa makita nato sa Romans chapter 13 verse 13 na nagsulti na magtarong kita sa kinabuhi, dili sa paghubog-hubog, dili sa kahilayan, sa kalawasan, dili sa pakig-away o sa pakigsinahon. Mauni ang bersikulo na nagpakumbikto ni sa sala ni Agustin. Tungod kay ang iyang inahan, wala jud mo hunong sa pag-ampo para kang Agustin. Maupid ni ang nahitabo sa paralitiko. Wala ni give up mga amigo sa paralitiko. Unsay sulti ni Hesus sa paralitiko? Anak, ang imong sala gipasaylo na. Wala mo nahibulong? Nganong wala ni sulti si Hesus? Okay, bangon na diha. Ang unang gisulti ni Hesus, gipasaylo na ang imong sala. Ngano man? Kaya ang tanang sakit o pag-antos sa katawhan tungod sa sala. Kabalo si Kristo Jesus ng una ug ang pinakaimportante na ayuhon dili ang pisikal, kung dili ang spiritual, ang kapasayloan sa sala. Anong daghan man diri sa kalibutan na dili malipayon? Wala mo nakapangutana ni ana. Ang pobre, ganahan madato. Kay para niya mauna ang solusyon sa iyang problema. Ang dato gusto pang mas madato. Ang kanitanan na atong gitanaw na solusyon, dili na makaayo sa atong sakit. Bisag imong naangkon ang tanang bahandi aning kalibutana, bisan ikaw maayo pa ka sa tanan nimong mga sakit, dili na mao ang solusyon. Kay ang pinakagikinahanglan na kaayuhan, dili ang pisikal, tundili ang kaayuhan sa imong kalag,
ang kapasayloan sa imong sala. Balikon nako, ang tanang sakit, ang tanang kasakit kamatayon pag-antos tungod ni sa sala. The greatest need of man is forgiveness of sin. Ang pinakakinahanglan sa tao mao ang kapasayloan sa sala. Tungod kay nisulti si Kristo sa paralitiko, nagipasaylo ang mga Parisiyo nisulti usab. Atong basahon sa verse 7. Nganong nangahas man ni siya pagpasipala sa Diyos? Walay tao na makapasaylog sala, gawas sa Diyos lamang. Tanawa ra gud ninyo. Diyos ra bitaw makapasaylo. Pero ang ilang sayop, wala nila nakita sa ilang atubangan ang nagpasaylo na si Kristo Jesus, Diyos usab. Busa sa versikulo 10, niingon si Kristo, karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tao, mao ni si Jesus Christ mao ni isa sa title na iyang gihisgutan, anak sa tao, adunay gahom dinhi sa yuta sa papasaylog sala, busa mingon siya sa paralitiko. Bangon, dad-a ang imong gihigdaan og pauli sa inyo. Og diri aning puntuha ni barog ang paralitiko og nilakaw og naayo sa iyang pagka paralitiko. Unsay bibot pasabot niini? Ang pasabot niini unsay pagkamanungdanon aning milagro, ikaunom na milagro, naa siya'y gahom dili lamang sa pag-ayo, kung naa siya'y gahom sa pagpasaylo sa sala, o kaning pagpasaylo sa sala katungod lamang ni o autoridad lamang ni nagikan sa Dios. Balikon nako unsa galitoy kahulugan sa gibuhat ni Kristo sa pag-ayo ug pagpasaylo sa paralitiko. Ang gahom sa pagpasaylo sa sala. Walay bisan kinsang makapasaylo sa sala, kay ang sala pagabayran og kamatayon og dugo na anaa lamang ni Kristo. Mauna si Kristo na Diyos na ay gahom sa pagpasaylo sa sala. Diri na ta sa ika-7 example na milagro na nagpaila na si Kristo Jesus Diyos, og makita nato ni siya sa John chapter 11 verse 1 to 44, ang pagbanhaw ni Lazarus sa kamatayon. Mao ni ang ika-7 milagro. Ang amigo ni Jesus naginganlan og Lazarus, sa Binisaya Lazaro Himalatyon. Atong basahon ni sa versikulos 3. Busa, ang magsuon nga si Maria ug si Marta nagpadalag balita kang Jesus nga nasakit si Lazaro ang suod niyang higala. Unsay tubag ni Kristo Jesus sa dihang nakadungog siya sa balita? Atong basahon. Dili siya mamatay niining sakita, mo ni sulti ni Jesus. Nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios og pinagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Sa ato pabot pasabot diri ni Kristo Jesus, ang sakit ni Lazaro dili mo hamtong sa kamatayon. Karon kay namatay man jud si Lazarus, but pasabot ba si Jesus na makak? Namatay man si Lazarus, but pasabot ba kay ningon man diri si Kristo ang kondisyon ni Lazarus dili mohantong sa kamatayon, ug karon kay nihantong man sa kamatayon, na makakba si Jesus? Wala oy. Ang iyang sakit tinuod ni hamtong sa kamatayon, pero temporaryo ra. Temporary ra, ngano man kay nay plano si Kristo Jesus. Gani dihang namatay na si Lazarus, naghulat pa jud siya og 4 ka adlaw. Namatay na si Lazarus naghulat pa jud siya og 4 ka adlaw. Ngano man atong hinumduman na daghan kayo na gibanhaw si Kristo Jesus na namatay. Example ana,
Nanay daghang milagrong gihimo si Kristo, nagibanhaw niya ang patay. Sama example na ang anak ni Darius. Ang ikaduha, ang anak sa balo sa siyudad sa Nain, namatay punto siya o gibanhaw pud sa kamatayon, pinaagi sa milagro sa buhat ni Kristo Jesus. Pero daghan kayong nagpasangil, labi na ning mga dili magtotoo na katong mga sakit nila dili to tinuod na namatay, kundi nakoma ra to siya ug dili to tinuod na namatay. So ang uban mga tinuhuan pod, nagtuo sila na ang kalag kuno sa tao dili mo biya sa duha ka adlaw. Mubiya lamang ni sa ikatulong adlaw kay ang ilang unod malata na. Mo ni ang mga tinuhuan sa uban na mga Hudiyo. Mo na angon sila kuno na kasagaran na mamatay, posible pang mabuhi kay nakuma lang kuno. Kay sa dihang tulo ka adlaw na usa pa mo pahawa kay dunot na ang unod na patay na lawas. Kani si Lazarus, ilado kayo ni sa mga kadagkuan, sa mga religious leaders nga naman kay matinabangon man gud ni si Lazarus. Mao ni na perti kayong daghana na mga bisita niya, labi na mga skribo o mga parisiyo. Sa ato pa, wala dyan sila'y pangatarungan na dili tinuod na patay si Lazarus nga naman. Hinundumi. 4 na taon kaadlaw na patay si Lazarus ug pasabot ni ana giimbal sa barna ang lawas ni Lazarus. Kay kung dili na imbal sa maron ang lawas ni Lazarus, manimaho na siya. So karon na 4 na kaadlaw ni desidar na si Jesus na sa pagbisita ni Lazarus o gisugat siya ni Marta sa pagsulti. Ginoo, kung niabot pa lang kag sayo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Sa tanaw ninyo, ang kamatayon sa tao, aksidente ba? Nako'y paambit ninyong gamayng istorya Ang akong manghod, daginganlan og Maywell, namatay sa dengue, 13 years old ang iyang edad. Mauto ang pinakasakit na nabati nako sa akong kinabuhi. Daghag pasangil sa akong pamilya o pagmahay. Ingon sila, kung nadala pa lang nato si Maywell sayo sa hospital, kung maayo pa lang na doktor ang atong napili, dili unta mamatay si Maywell. Sama ni Marta na nagtuo ng kamatayon mapugnan. Lord, kung niabot pa lang kag sayo, dili unta mamatay nga akong igsuon. Tinuod na ang tao na mamatay sa sakit, ang uban mamatay sa disgrasya, napoy uban mamatay kay giurong lang o kaha natukan. Pero pahinunduman ta mo sa mata sa Ginoo walay kamatayon na aksidente. Balikon nako. Sa mata sa Ginoo walay kamatayon na aksidente. Tanan kamatayon gitakna sa Ginoo. Busa ayaw mo pagginambog na maayo mog lawas karon. Ayaw mo pinambog na dili mo ko mainom. Dili man ko manigarilyo, dili man ko mabuso sa akong lawas. Busa ayaw mo pasangil kay ang tanan mamatay jud sa takna nagiandam sa Dios. Mauna andam ta sa tanang panahon na musugat sa kamatayon kay wala ta kabalo human sa akong wali. Kintahay lang, wala ta kabalo sa atong kinabuhi, sa takna sa atong kamatayon, gitakna na sa Ginoo. So nganong gituyo ni Jesus paglangan og 4 ka adlaw usa sa nibisita kang Lazarus sa kamatayon ni Lazarus? Kay ang kamatayon ni Lazaro na ay katuyuan. Niingon si Jesus diha kang Marta sa bersikulo 23 atong basahon. Si Jesus mingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon.
Si Marta nitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Abi ni Marta na naghisgot si Jesus sa pagkabanhaw sa katapusang adlaw. Gipaklaro jud niya sa bersikulo 25. Og si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. Akong balikon ha. Niingon diri si Kristo Jesus sa 25 verse 25. Si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. Sa English na, I am the resurrection and the life. Unsay but pasabot ni Kristo Jesus diri. Unsa di nakalahi sa pagkabanhaw og kinabuhi. Ato tamong pasabton ha, tanan tao mabanhaw. Duharay hantungan sa kalag sa tao. Mabanhaw ka, tanang tao mabanhaw, pero mabanhaw ka sa kamatayong walay katapusan o mabanhaw ka sa kinabuhing dayon. Gipaklaro jud ni Kristo Jesus diri na dili lang siya pagkabanhaw kung dili siya pud ang kinabuhi. Kay nung dumo sa gisulti diri sa ni Jesus sa John chapter 10 verse 10b, atong basahon ha. Mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayon. Unsay but pasabot ani sa kaning kinabuhing madagayon? Life abundantly. Sa in English pa, I came that you may have life and life abundantly. Ang but pasabot ni Kristo Jesus para kang Marta, gisultihan niya si Marta na ang kasakit diri sa kalibutan, ang kasakit na imong gibati karon tungod sa kamatayon sa imong igsoon, mulabay ra na. Banhawon ko kamo og tagaan ko kamo og kinabuhi. Unsang klaseng kinabuhi? Kinabuhi na dili lamang basta kinabuhi, kundi kinabuhi na walay undang nakalipay. Mao din ang but pasabot sa kinabuhing madagayon. Mao ni ang encouragement ni Kristo diri. Mga igsuon diri sa yuta, hamuagi tagdaghan ng mga kasakit, pag-antos o kalisod. Pero sige lang, kayang saad sa atong Ginoo na siya ang pagkabanhaw ug ang kinabuhing magadayon. Padayon ta sa storya ni Lazarus, anhin na ta sa verse 33. Sa pagkakita ni Jesus nga naghilak si Maria, nakita si Jesus na si Maria naghilak, ingon man ang mga tao nga mikuyog kaniya. Unsay nahitabo diri? Natandog siya pag-ayo ug nang hupaw siya. Grabe no? Ha? Grabe no? Ha? Diri na to makita ang kasing-kasing ni Kristo Jesus. Ang kasing-kasing sa Ginoo. Usay paminaw nato na ang Ginoo walay pakialam sa atong mga pag-antos. Pero sayop ka, ang Ginoo nasayod sa atong mga kasakit. Nasayod siya sa atong mga pag-antos. Atong basahon diri sa verse 35, sa dihang nakita ni Jesus na naghilak si Maria, unsa man diri sa bersikulo 35, ug mihilak sad si Jesus. Sa tanang bersikulo sa Biblia, diri ra jud klarong hisgot na nihilak si Jesus. Ngano man ninihilak man si Jesus na nakabalo man siya na banhawon niya si Lazarus? Pangutana, nganong nihilak man si Jesus, nakabalo man ta siya na iyang banasya gahom sa pagbanhaw ni Lazaro? Kay nakita niya unsa ang nawong sa sala. Ang pinakapangit na nawong sa sala, ang kamatayon.
Sa tibok na kung kinabuhi mga igsoon, wala pa'y mas sakit kaysa kamatayon sa imong pamilya. Mauni ang hinungdan nganong ninaog siya sa yuta. Mauni hinungdan nganong nagpakatao si Kristo og namatay sa krus para buntugon niya ang sala. Kay nasayod siya sa sangputanan sa sala. Unsa may sangputanan sa sala? Kamatayon. Kung kita naghilak sa kamatayon sa panglawas, kabalo na sayod ang Diyos unsa kasakit ang mamamatyan sa pamilya. Ug labing masakit ang kamatyan sa imong kalag. Mauna na ni anhi si Kristo, si Jesus nagpakatawo. So nisugo si Jesus sa pagligid sa dakong bato na nagsampong sa lubungan ni Lazaro. Si Marta mingon, Ginoo, baho na naman na ang lawas ni Lazaro kay upat na manggod na kaadlaw siya napatay. Og diri sa bersikulo 43 atong basahon andam na ba mo pagbasa? Mao ni gipaligid ni Jesus ang bato, dakong bato na nagtakop sa lubnganan ni Lazaro. Og diri sa bersikulo 43 unsay sulti diri, ug misinggit siya. Kinsa ni singgit? Si Jesus. Ningon si Jesus, Lazarus, gawas diri. Siguro jud ko mga igsuon nga na si Lazaro sa Bisaya, naglipay-lipay na ang iyang kalag dito sa paraiso. Pero grabe jud ang gahom sa pulong ni Jesus na nagpakita sa gahom ni Kristo Jesus na siya Diyos, kay gibira jud ang kalag ni Lazaro o gibanhaw o gibag-o ang nadunot na unod na lawas ni Lazaro. Maayo na lang gani kay ginganlan ni Jesucristo na Lazaro, kay wala pa niya ginganlan ug nisulti lang siya na gawas diri, basin ang tanang patay manggawas sa iyang mga lubnganan atong panahona. Unsa may pagkamahinungdanon sa gibuhat ni Kristo Jesus. Unsa may kahulugan sa gibuhat ni Kristo Jesus sa pagbanhaw ni Lazaro. Ang gahom sa pagbanhaw o pagbuhi sa patay. Baliko nako, di lamang pagbanhaw kung dili paghatag sad og kinabuhi, but pasabot malipayon na kinabuhing dayon, kaning gahom na nagpailad sa walay pagduha-duha na si Jesus Dios na makagagahom sa tanan. Kaning milagro sa pagbanhaw ni Lazaro, nasaksihan ni sa kadaghanan ng mga Parisiyo ug skribo anang panahuna. Kay halos adlaw-adlaw sila ni bisita sa lubong ni Lazaro. Ug nasayod sila ug ilang nasaksihan ang kamatayon, nasaksihan sa kadagkuan sa mga reliyoso anang panahuna. Pero atubangan sa grabe na ebidensya na dili jud malimod ang akong pangutana, natandog ba ang kasing-kasing sa kadagkuan sa mga reliyoso atong panahona? Mangutana ko balik, natandog ba ang ilang kasing-kasing? Kabalo mo unsay tubag. Imposible na ang tao na nakasaksi sa grabe na milagro dili matandog. Balikon ako. Imposible na ang usa ka tao na nakasaksi sa grabing milagro dili matandog. Pero ang pangutana, unsa ang klase na pagkatandog?
unsang klasing pagkatandog? Ang imong kasing-kasing ba malumo o ang imong kasing-kasing ba mugahi og samot? Atong basahon sa versikulo 53, diha na nasaksihan nila ang pagkabanhaw ni Lazarus sukad ni adtong adlaw. Unsay nahitabo? Ang kadagkuan sa mga Hudiyo unsa naglaraw sa pagpatay kang Hesus, na nagplano na noon sukad atong milagro sa pagbanhaw ni Lazaro. Ang kadagkuan sa mga reliyoso naglagot na og samot, natandog ang ilang kasing-kasing sa unsang klaseng pagtandog, ni gahi pagsamot ang ilang kasing-kasing na nagplano na noon sila pagpatay diha kang Kristo Hesus. Grabe, no? Natandog ang ilang garbo. Imbis matunaw ang ilang kasing-kasing, ni grabe na nun kagahi ang ilang kasing-kasing, ang ilang kalagot, niabot na sa punto na ila na yung patyon si Kristo Jesus. Mauni ang pahinumdom sa tinud-anay nagasunod kang Kristo Jesus. The more your life shine for God, the more hatred you will have to endure from those around you. Sa dihang nagtubo ka sa imong pagsunod o pagsilbi sa Ginoo, pangandam kay daghan tawo na masuko diha kanimo. Ayaw mong kahibulong na daghan na maglagot sa imuha, sa inyo. Apil na ang imong kaugalingong pamilya. Apil na ang imong mga amigog, mga barkada. Mahibulong na lang ka, maglagot diha kanimo. Nga naman, sa dihang nagtubo ka sa imong pagtuo, sa dihang nitubo ka sa imong pagsunod diha kang Kristo Jesus, mutubo pod ang kadaghanon sa naglagot diha kanimo. Sa unsang paagi ang kinabuhi ni Kristo nagpaila na siya Diyos, na ako'y tulo ka punto diha sa kinabuhi ni Kristo na makita na siya Diyos. Una, ang ngalan ni Kristo. Ikaduha, ang pagkawalay sala ni Kristo. Ang ikatulo, ang talagsaong sakripisyo ni Kristo. Kaning tulo ka punto nagpaila na si Kristo Jesus dili ordinaryo na pagkatao, kundi usa siya ka Diyos. Dirita una sa ngalan ni Kristo. Unsa maday naa sa ngalan ni Kristo? Makita nato ni siya sa Isaiah chapter 7 verse 14. Atong basahon. Ang Ginoo mismo nagahatag kanimo og usa ka ilhanan. Napunoy ilhanan. Ang birhen manamkon og manganak og usa ka anak nga lalaki, ug tawgon siya og Emmanuel. Unsay pasabot sa Emmanuel? Ang Diyos uban kanimo. Sa karaang kasulatan sa Old Testament, gitagna na ang pag-abot sa Misaya na mangluluwas, na makita sa Isaiah 7:14 na atong gibasa. Unsang klaseng ilhanan? Usa kuno ka birhen manamkon. Mamabdos kuno ang usa ka virgin na babay. Dili pa lang daan makita na nato na dili siya ordinaryo na pagkabata si Jesus. Sa tibuok kalibutan, wala pa ko'y nadunggan na virgin na babae na mamabdos. Diri palang daan, gipaila na ang mamabdos, diri na si Maria, dili ordinaryo, kung dili usani ka milagro ang pagkamabdos ni Maria. Gisulti po diri lang daan na nagpaila sa pagkatao ni Jesus. Unsa na, nako'y pangutana. Ningon diri sa Isaiah 7:14 na tawgon siya Emmanuel. Karon, wala lagi siya ginganli og Emmanuel, ang ngalan lagi niya Jesus. Jesus lagi iyang ngalan. Nganong Jesus iyang ngalan og dili Emmanuel? Ato ragog sabton basahon og balik diri. Tawgon siya Emmanuel, ang Dios uban kanamo. Tawgon siya Emmanuel.
dili na mao iyang ngalan pero tawgon siya Emmanuel. Ang tawag sa tao niya Emmanuel. Ang Diyos naa kanimo. Mao na ang tawag sa katawhan niya. Nganong tawgon man siya niya ng ngalana? Kay nakita sa katawhan na ang gahom sa Diyos nakig-uban kaniya. Atong basahon sa dihang gipadamgo sa Ginoo si Joseph ang asawa ni Maria. Ug diha siyang damgo nagpakita ang anghel ug nisulti kang Joseph sa Matthew chapter 1 verse 20. Mao ni si Jose, no? Joseph. Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Nanawa ragod ninyo? Diri sa verse 21, manganak siyag batang lalaki og nganli siyag unsa? Jesus. Kay luwason niya ang katawan gikan sa ilang kasalanan. So ang ngalan di sa Jesus mangluluwas sa katawhan gikan sa ilang mga sala. Ang kahulugan di ay sa ngalan sa Diyos, translated na siya sa Aramaic. Ang but pasabot na Yeshua. Means, ang but pasabot sa Jesus, kaning Jesus, sa Aramaic is Yeshua saves. Si Yahweh nagluwas. Muna ang but pasabot. Diri palang daan, nagpailana na si Jesus, Diyos. Mao ni gisulti diri sa Isaiah chapter 9 verse 6, na tawo alang kanato usa ka bata. Tanawa ra diri. Ang ngalan day ni tawgon si Jesus, dili lamang Emmanuel ang tawag niya, kundi daghan din ni ngalan si Jesus. O gisulti diri na tawo alang kanato usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki ug siya nagmando sa tanan. Og unsay nganlan niya? Unsay nganlan niya? Nganlan siyag maalamong magtatambag. Unsa pay lain na tawagon si Kristo? Diyos nagamhanan. Unsa pay lain? Diyos nagamhanan. Unsa pay lain tawag kaniya? Amahan hangtod sa kahangturan. Tanawa ragud ninyo. Si Jesus di ay pwede sa din natong tawagong amahan. Amahan hangtod sa kahangturan. Si Jesus di ay pwede din natong tawagong natong Emmanuel. Pwede sa natong tawagong Diyos na gamhanan. Pwede sa natong tawagong amahan hangtod sa kahangturan. Pwede sa natong tawagong prinsipe sa pakigdait. Gisulat na ni sa Biblia, Isaiah chapter 9 verse 6, na nagpaila na si Jesus usa ka Diyos sa walay pagduha-duha. Dili na ta sa ikadahang punto sa kinabuhi ni Jesus na nagpaila na siya Diyos. Unsa galitong una, ang ngalan ni Jesus. Ikaduha, ang pagkawalay sala ni Jesus. Panunduman ta mo, klaro kayo. Ang gisulti sa Biblia sa Romans chapter 3 verse 10. Unsa gisulti? Kay ang kasulatan nag-ingon. Unsa gisulti sa kasulatan? Unsa gisulti sa Biblia? Wala gayoy tao na matarong. Versikulo 11, walay nakasabot o nangita sa Dios. Klaro kaya, nagstorya ta diri sa tao. Wala gayoy tao na matarong. Sa versikulo 12, walay nakasabot o nangita sa Dios. Versikulo 12, ang tanan jud na miya gikan sa Dios o naghimo silang dautan. Walay bisang usang nagbuhat og maayo. Hinumdumi, walay bisang unsang nagbuhat og maayo, walay bisan usa. So karon kay si Jesus, tao man, subot pasabot makasasala sa day siya. Ang saktong tubagan na mga igsoon, tinuod gayud na si Jesus, tao, pero Diyos man usab siya, na mao na imposible na makasala siya kay na siya kinaiya na pagka-Diyos. Imposible gayud na matakdan siya sa sala kay na siya dual nature. Tawhanon na kinaiya o Diyos na kinaiya. Mao na imposible gayud na bisan sa gamay sa hunahuna og buhat matakdan si Jesus. Wala jud may nabasahan sa tibuok Biblia
na si Kristo galisod og buntog o galisod si Kristo pagbatok mahitungod sa temptasyon nga naman. Tinuod tao si Kristo pero wala man siya makapanunod sa makasasalang kinaiya. Kay hinumdumi ninyo si Kristo gipanangko ni Maria dili pinaagi sa tawhanong buhat, kung dili pinaagi sa buhat sa balang Espiritu Santo. Walay simple nature si Kristo, ang iyang hunahuna balaan, mauna walay temptasyon na modulot kaniya, kita lahi ta kaysa ni Kristo Jesus. Okay? Si Kristo Jesus ay ang hunahuna balaan, kita makasasala og malisyuso na hunahuna. Ako tamong pasabton ha, ang temptasyon, dili ni siya sala, pero mahimo ni siyang sala kung imo ni siyang abi-abihon. Unsay sabot na ko ni ana, sama ba ni Joseph ba sa Old Testament katong gitintal siya sa asawa ni Potiphar? Unsa gato yang gibuhat? Sexual na temptasyon to, no? Unsay gibuhat ni Joseph? Nidagan siya. Anong nidagan man siya? Kay kabalo siya na pildi jud siya kung iya ning abi-abihon sa iyang buhat o sa iyang hunahuna. Sa ato paabot na kong pasabot sa tawhanong hunahuna, natural na malisyoso ta kita. Na tao, natural na malisyoso, ayaw at tubanga, ayaw at biabiha, kay dili kasama ni Kristo Jesus na dili madutlan. Si Kristo balaan og hunahuna, kita dautan og malisyoso og hunahuna. Kinsa mang tao sa kalibutan ang makaangko niini wala sila'y sala. Si Muhammad ba makaangko na walay sala? Si Buddha ba makaangko na walay sala? Si Gandhi ba? Si Mother Teresa baka walay bisang kinsang tao sa tibuok kalibutan sugod sa sinugdanan hangtod karon na makaangko na wala sila'y sala. Gawas kang Kristo Jesus. Nagpailana na ang pagkawalay sala ni Kristo Jesus. Siya dili ordinaryo na tao, kung dili siya Diyos. Nakainumdum mo sa duha ka klase na sala, the sin of commission o the sin of omission. Unsa galitong the sin of omission? Ang sa pagdili sunod sa sugo sa Ginoo. Unsa may example na very common ka nato, do not worry, ayaw ka mo kabalaka, kapila mo mabalaka. So daghang kita, bisag kaning gamay lang daan, pray unceasingly, nagampo baka permi, meditate the word of God day and night, nagampo baka sa buntag sa gabi, nakahimo ba ta ana? So napay isa, love the Lord your God with all your heart, with all your might, with all your strength, with all your being. Nakabuhat ba ka sa pagigugma sa Ginoo sa tibuok nimong kinabuhi? Sa tibuok nimong pagkatao? Wala oy. Walay nakabuhat ana sa ato paambot na kung pasabot mga igsoon. Wala jud tay undang bisag sa usa ka segundo sa atong kinabuhi na nakasala ta sa Ginoo. Wala oy. Ang Ginoo ra, si Hesukristo ra ang nakabuhat niini sa pagigugma sa the greatest commandment sa Dios sa tibuok niyang pagkatao. Now, mo ni gisulti sa Hebrews chapter 4 verse 15 ha, akong basahon ha. Ang atong pangulong pari si kinsa man ni si Jesus, dili sama sa ubang pari na dili mobatig kaluoy. Mo ni nakalahi ni Jesus. Kay si Jesus mobatig kaluoy sa atong kahuyang, nakasabot siya sa atong kahuyang nga naman. Ha? Kung dili usa siya ka pangulong pari nga naman, gitintal siya sa tanang paagi sama kanato apan mo ninundumin niya ha. Sa tanang paagi, masexual man na temptasyon, bisag unsang paaging temptasyon, iya nang naagian. Kaya nung dumuha ito, gitintal siya sa deserto, na perting gutuman niya sa 40 adlaw na wala yun siya, unsa may grabe niyang temptasyon na to, kagutom nga naman, kay naa siya gahom bisan sa paghunahuna sa paghimo sa bato, paghimo og pan na magaling mga tao, mga igsoon na mo patay tungod sa kagutom.
Kung hinuduman ninyo sa Old Testament na ilang patyon ang ilang kaugalingon anak para lang masatisfy ang ilang kagutom, nga naman, grabe ang temptasyon sa kagutom. Pero atong panahon na nagitintal na siya ni Satanas, unsay ang gisulti, man does not live by bread alone. Ganawa ha? Napaday siya kagutom. Ang pasabot ni Kristo, ang akong kagutom sa pisikal, wala ranis akong kagutom sa pulong sa akong amahan. So klaro kay tanan ha? Unsa pa gisulti diri sa Biblia, Romans chapter 3 verse 4 atong basahon, himua nga ang Dios tinuod. Unsay but pasabot? Ug ang matag tawo bakakon ang Dios kuno dili jud mamakak. Ang Diyos na kanaiya dili jud mamakak. Ang tanang tao bakakon, pero ang Diyos na kanaiya dili jud mamakak. Ug kaning kinaiyang Diyos anaa kang Kristo. Mo ni mga igsoon na lisod kayo mga igsoon, no? Kaning lisod na pugnan, kani atong baba, kani atong ngabil, kani atong dila. Kusog kay mamalikas, kulusog kayo mubastos og sinultian. Anaan ni mga igsoon, tungod kay ang baba mo gudi mo ni siya reflection o mga ni samin sa atong kasing-kasing. Inundumi biya ninyong isulti sa Matthew chapter 24 verse 34, out of the abundance of the heart, unsa the mouth speaketh. Sa Bisaya pa, unsa gay nakapuno sa imong kasing-kasing, ang mausab ang isulti sa imong baba. Ang baba dali ra kayo mamalikas, dali ra kayo makasultig pulong na makasakit sa tao, lisod kayo ni pugnan ang baba. So una mga igsoon kanang akong kinaiya pod, akong ilisdan ba to kanang yung ko mga butang na makasakit sa ubang tao, yung ko leche. So akong imuon og kalitro, kalitsi ba oy, o ako nang excuse me sa akong words ha, pero ako nang ilisdan og kalitro. Pero di gyapon din na mao kay ang gitanaw sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Ang atong kasing-kasing. Mabitaw na si Isaiah mismo na isa sa inila na propeta na inilagayod na righteous na pagkatao, pero samang nakakita siya sa Ginoo sa Isaiah chapter 6 verse 5 unsay ang gisulti, pagkaalaot ko, wala ako'y paglaom kay dautan ang mga pulong na mugala sa akong mga ngabil ug nagpuyo ako taliwala sa tawhanon. Kansa mga pulong dautan mo na gisulti ko ingon si Isaiah mismo nga na kanuyang ngabil kuno na puno sa pagkadautan nga naman kay kaniya lagi atong ngabil lisod pugnan. Pero tan-awa ninyo unsay gisultan diri sa 1 Peter chapter 2 verse 22 nga wala si kinsa man ni si Kristo Jesus wala nakabuhat og sala. Unsay gisulti, ni may limbong nga makita sa iyang baba. Tanawa bisag gamay na limbong, bisag gamay na salapa, malikas, bisan siyang hunahuna, gikan sa iyang baba ug buhat, wala gayoy limbong na makita diha ni Kristo. Unsa may pasabot na ana, ang iyang pagkatao dili ordinaryo, nagpailalang na siya na dili siya ordinaryong tao, kung dili ang kinaiyang Diyos nagpuyo kaniya, nagpaila gayon na siya Diyos sa walay pagduha-duha. Mga igsoon, dili jud nato ni mahuman ang atong pagtulunan karon mo na ako na lang ning putlon ug ato ning padayunon paghisgot sa sunod natong pagkita. Magampo kita, dalaygon Dios Amahan, salamat sa imong pagtudlo kanamo mahitungod kanimo Hesukristo among Dios ug mangluluwas. Salamat sa imong mga pagtulunan karon na naglig-on sa among pagtuo na walay pagduha-duha na ikaw Dios Amahan. Hinaot unta Amahan na kami makat-on pagpanalipod ug paghatag og ebidensya sa imong pagka-Dios aron sa among kinabuhi Amahan makahatag kami paghimaya ug pasidungog sa imong ngalan. Kani among giampo pasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. May buntag kaninyong tanan mga igsoon.